So good day to all of you. So we are going to tackle about the Glance of Selective Philippines Political Caricature in Alfred McCoy's Philippines Cartoons noong 19 to 1941. So ito is tungkol ito sa pag-aaral ng mga drawing na nagpapakita ng mga comment tungkol sa mga politics sa Philippines noong panahon na nasa ilalim pa tayo ng mga Amerikano, or yung mga Amerikano is nandito sa Philippines noong 19 to 1941. So, ang mga political cartoons is para mga joke yan siya o biro na may malalim na kahulugan tungkol sa mga politics, mga opisyal na gobyerno at iba pang mga taong may kapangyarihan. So, ang political cartoons is hindi lang siya basta-basta drawing, kasi mayroon silang malalim na kahulugan. So sa drawing na yun is yung mga tao na nag-draw doon is parang may gusto silang sabihin na hindi nila ma-voice out. So ginagawa na lang nila ng mga drawing sa panahon na yun. So gumagamit sila ng mga symbols para mas madaling maintindihan yung draw na yun. Mas madaling maintindihan ng mga tao yung mensahe. So dahil sa mga draw na yun is mas madaling naiintindihan ng mga tao kaysa compare sa mga mahabang sulat o mga article. In additional, ang mga guhit na to o political cartoons ay mahalaga dahil pinapakita nila kung ano ang iniisip at nararamdaman ng mga Pilipino noon tungkol sa kanilang gobyerno. Sa mga Amerikano at sa mga nangyayari sa kanilang paligid, para silang mga snapshot ng kasaysayan. Sina Alfred McCoy, isang historiador, at si Alfredo Rosis ay nagtipo ng maraming guhit puno mula sa mga lumang dyaryo at magazine at ginawa silang isang aklat. Ito ay para mapangalagaan ang mga guhit na ito at para mas madali silang mapag-aralan. Topic ko po is the first example shown above was published in the Independent. So, pinapakita sa larawan na ito is na-publish ng Independent noong May 20, 1916. So, the cartoon show a politician from Tondo named Dr. Santos. Pinapakita din sa larawan ang politician from Tondo na si Dr. Santos, passing his crown to his brother-in-law, Dr. Barcelona. So, pinapakita sa larawan na ibinibigay niya yung kanyang corona sa kanyang brother-in-law na si Dr. Barcelona. A Filipino guy as depicted wearing salukot and barong was trying to stop Santos, telling the latter to stop giving Barcelona the crown because it is not his to begin with. Pero sa larawan is makikita rin ang isang Pilipino na nakasuot ng salukot at barong Tagalog na sinusubukang pigilan si Dr. Santos na ibigay sa kanyang bayaw na si Dr. Barcelona ang corona dahil hindi naman talaga kay Dr. Santos ang corona para kaniyang ibigay basta-basta lang. So ipinapakita din sa larawan na ito ang pagnanasa ng mga politiko na ipasa ang kanilang kapangyarihan sa kanilang mga kamag-anak kahit hindi ito tama o karapat-dapat. The second cartoon published by the Independent on the June 16, 1917 was drawn by Ferdinand Amorsolo. He was aimed as a commissary to the working of the Manila police at that period. In this picture, we can see a Filipino child who stole a skinny chicken because he had nothing to eat. A policeman was chasing said child. He was chasing the child because the child was stealing. But a man wearing a salukot, labeled as Juan de la Cruz, was grabbing the officer, telling him to leave that child alone. And
turned to the great thieves instead. He was pointing the huge warehouse containing bulks of rice, milk, and grocery products. In this uh, in this um, in this picture, the pointing of this picture is um, not all people stealing is they want it. Hindi lahat ng nagnanakaw or ano is para sa kapakanan lamang nila or gusto nila. Yung iba is nagnanakaw para mabuhay because they nothing to walang-wala sila. And there's some people naman na nagnanakaw or they were stealing for the personal gain and they want it for their self. So the three cartoon are all about the colorum na mga sasakyan sa isang kalsada. So the meaning of colorum is ito yung mga sasakyan na walang illegal na papers or hindi na i-register. So pero ginagamit din ito para bumiyahe or mag-transport ng iba't ibang mga product or what else. So, ibig sabihin dito, ipinapakita ng cartoon na yan kung gaano kadalas nangyayari ang mga aksidente dahil sa mga colorum ng sasakyan o hindi register. Dahil ang mga ito ay illegal. Kadalasan naman is hindi maayos ang mga kondisyon ng mga sasakyan, kaya naman hindi safe ang driver at dahil dito, nagkakaroon ng aksidente at minsan, nagiging result ito ng aksidente. So, dapat, before tayo magmaneho is, dapat i-check muna natin kung maayos ba yung condition ng ating sasakyan para iwas aksidente. Kasi may mga tao na bumibiyahe sila na hindi nila alam kung tama ba or safe ba yung preno ng kanilang sasakyan. Kaya madalas sila nagkakaroon ng aksidente. So, isang halimbawa na lang ito is yung nangyari sa isang lungsod. So, yung mga taong yun is galing sa Langguni. Tapos, yung driver kasi is hindi niya muna i-check yung sasakyan niya na yung preno is sira na pala. Tapos, nung pauwi na sila galing sa Langguni. So, nung andun na sila sa bridge is hindi alam nung driver na sira pala yung preno ng kanyang sasakyan. Kaya, nagkaroon ng konting, disgrasya. Kaya, maraming na-hospital. So, kaya naman, sa madaling salita, ipinapakita ng cartoon na ito ang seryosong epekto ng colorum vehicles at kung bakit mahalaga i-monitor or i-check ang sasakyan before mag-drive. So, yung fourth cartoon is nagde-depict siya sa isang sine. So, sa screen, makikita natin yung pinakamalaking image ng pulis na parang nagsasabing bawal mag-necking or mag-make love sa isang sinehan. So, makikita natin na yung young couple sa harap is shocked and takot sila sa announcement, while yung older couple na nasa gilid is parang natutuwa or naaaliw sila sa situations. So, yung cartoon na yun is pinapakita niya na during that era is may strong influence ang American morality at discipline lalo na sa mga public spaces tulad ng leisure activities na panonood ng sine. So, pinapakita rin ng cartoon na yan yung kung paano tayo tinitingnan ng society yung behavior ng kabataan kumpara sa mga matatanda. So, ang kabataan is may mga strict rules while yung mga matatanda is nag-observe lang sila or naaliw or minsan nga natatawa pa sila sa situation. So class, itong cartoon na ito ay galing sa Independent noong November 27, 1950. Dito, makikita natin si Uncle Sam na nakasakit sa isang chariot at yung mga Pilipino naman ang humihila. So, nakikita nyo naman dito, ito si Uncle Sam. Tapos,
Naka-school uniform sila at may dalang mga American objects tulad ng baseball bats, whiskey at boxing gloves. So, ayon kay McCoy, itong cartoon ay inspired sa isang totoong pangyayari noong 1907. Noon si William Howard Taft ay dumating sa Manila Fair, sakay din ng isang chariot na hinihila ng mga estudyante mula sa Liceo de Manila. Pero hindi ito nagustuhan ng mga nationalist kasi parang lumalabas na ginagamit at inaapi ang mga Pilipino para itaas ang mga Amerikano. So, ibig sabihin ng karton na ito is pinapakita yung unequal relationship noon na parang pinaglilingkuran ng mga Pilipino ang mga Amerikano. At pinapakita rin kung paano ine-expose ng mga nationalist ang ganitong klase ng explosion. Pag-uusapan natin ang last cartoon published by Lipang Kalabaw. So, this is the picture of the last cartoon published by Lipang Kalabaw. Pinablish ito noong August 24, 1907. So, pag-uusapan natin dito kung sino nga ba itong nakatayo na to at itong mga nandito sa likod nito. O ano nga bang ginagawa nila at ano bang ibig sabihin ng picture na ito. So, in this picture, we can see an Uncle Sam rationing porridge to the politician and member of Progressive Party, sometimes known as Federalista Party. Meanwhile, member of Nacionalista Party look on and wait for their turn. This cartoon depicts the porridge of a US being covered by politician from either of the party. So, sinasabi dito na ang picture na ito, no, at itong nakatayo na ito ay si Uncle Sam. Si Uncle Sam na nagbibigay ng lugaw sa mga politician. Yan, mga politician pala yung nasa likod na yan. Member ng mga politician gaya ng Federalista Party at Nationalist Party. So, dito na side ang Nationalista Party at ito naman ang Federalista Party. Bakit nandito ang Federalista at andito ang Nationalista? Ang Nationalista kasi ay nag-aantay pa para sa kanilang turn, sabi dito. Definition. So, ibig sabihin, ito ang Nationalista Party at ito na ang Federalista Party. So, bakit nga ba nagbibigay ito si Uncle Sam? Ang ibig sabihin lang nito, ito ang political cartoon noong era nila. So, baga may sinasabi na ito ang competition nila para sa binibigay na tulong ng US. Ang Federalista Party at ang Nationalist Party ay ang mga kilalang party noong era nila. So, ito siyang kasam ay ang US. US na nagbibigay tulong sa mga parties na ito. This era is, nung era na ito is, ang iniisip natin na hindi na tayo nasakop ng ng ibang bansa, tapos na tayo sakupin ng mga Hapon, tinulungan tayo ng mga Amerikano. Ngayon, ang akala na ng Pilipinas dito, hindi na tayo sinasakop ng mga Amerikano. Akala nila hinaya na lang tayo. Ang hindi nila alam, dahil sa paghingi ng mga politikang ito, itong dalang politikang ito, dahil sa pagkompetisyon nila ang dalawa, na pag magmataas pa, sinong pinakamataas kanila, ay binigyan sila. Hindi nila alam na binibigyan ng Amerikano ang bawat partido ng tulong. So, para ginagawan sila ng investment ng Amerikano. So, ang akala
Ngayon, ang mga Amerikano is nagkakaroon sila ng yung time na nila is nagkakaroon sila ng colony. Ibig sabihin, nakakolonize nila ang mga Pilipino noon. Dahil sila sa kanila humingi ng mga ng tulong ang Pilipinas. Gaya naman itong mga politika nito, humingi sila sa Pilipinas ng itong mga politika na ito, humingi sila sa mga Amerikano ng tulong, no? Ibig sabihin lang nun, nako-colonize pa rin tayo ng mga Amerikano dahil sa pangyayaring ito. Hindi natin masisi ang mga Pilipino kasi syempre, di ka sa taga sa atin yung mga naghihilan. So kahit doon sa itong era nila, may mga ganun pa rin nangyayari. So dito, ang lugaw is ang simbolo ng pagbibigay tulong ng mga Amerikano sa mga politician. Nagbibigay sila ng ang lugaw. Yung dalawang party na yun ay yung mga kilala noon. So, kilalang mga sikat sila na party noon. Kung dito sa Cotabato, Bruce Patisema, yung Gianni, di ba? Mga ganun na mga partida, mga parties ba. Tapos ang kwan dito is so wala man silang labas na tao. Pero dito sa Amerika ang hinihingian nila ng tulong. So ang porridge ang simbolo ng pagbibigay ng tulong ng mga Amerikano. Tapos doon makikita yung yun ang political issue na nakikita dito na maaaring i-colonize ng Amerikano ang Philippines dahil sa pagbibigay ng tulong. Pero buti na lang hindi na kanyan gumaganap. So for today's video, yun lang po. Maraming salamat.